Alam nyo ba na tinawag ng isa sa pinakamalalaking bangko sa Amerika, ang Bank of America, si Ethereum bilang bagong stablecoin rail? Isa itong malaking pahayag na maaring magbago ng pananaw ng mga traditional investors at mga crypto traders, lalo na po tayong mga Pinoy na nakatutok sa mga developments sa crypto market. Ngayong taong 2025, habang tumitindi po ang kompetisyon sa mundo ng digital assets, may bagong report ang Bank of America na naglalayo pong suriin at bigyang linaw ang mga pinakamahalagang kaganapan sa blockchain space. At sino ang nangunguna sa listahan? Yan po ay walang iba kundi si Ethereum. Pero bakit nga ba si Ethereum ang tinutukoy bilang bagong backbone ng stablecoin movement? Ano po ang connection nito sa ChatGPT at sa kinabukasan ng tokenization? At higit po sa lahat ay ano kaya ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayon po kay Ginoong Matthew Seigel, ang head ng Digital Asset Research ng VanEck, ang bagong research report ng Bank of America ay pinamagatang on-chain at ang unang crypto na kanilang pinansin ay si Ethereum. Hindi pa man bumabalik si Ethereum sa kanyang all-time high, kapansin-pansin pa rin ang kanyang bullish momentum. Ibig sabihin, kahit hindi pa siya nasa peak performance ngayong cycle, may mga palatandaan na malakas ang potential nitong umakyat muli. Ayon po sa BUFA, ang mga infrastructure providers tulad po ng Stripe at Ethereum ay magandang paglagyan ng puhunan kung ang hanap mo ay exposure sa tumataas na market ng stablecoins. Sa madaling salita, para po sa Bank of America, si Ethereum ay isa ng solid na daan o railway na magdadala ng stablecoins sa mainstream financial world. Ano po ang kahalagahan ng stablecoins at bakit nasa sentro si Ethereum? Sa kasalukuyan, higit 50% ng lahat ng stablecoins sa mundo ay naka-host sa Ethereum network. Ibig sabihin, si Ethereum ang pinakaginagamit na blockchain para sa mga stablecoins tulad po ng USDT, USDC at saka iba pa. Mismong si Ginoong Scott Bessent, ang bagong Treasury Secretary ng US, ay naniniwala na lalaki pa ang stablecoin market hanggang $2 trillion sa susunod na 5 taon. Kung iisipin natin, ang stablecoins ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng crypto at traditional finance. Hindi gaanong volatile, madali pong gamitin sa pagbabayad at kadalasang peg o nakadikit sa dollar o iba pang mga tunay na currency. At kung si Ethereum ang infrastructure ng stablecoins, tiyak na lalaki ang demand para sa paggamit ng kanyang network. Kasama na dito ang gas fees, smart contract deployment at mga DeFi activities. Ano po ang ibig sabihin ng ChatGPT moment ni Ethereum? Ayon po kay Ginoong Thomas Lee, siya po ang CIO ng Fundstrat at chairman ng Bitmain, ang pag-usbong ng stablecoins ay parang ChatGPT moment para kay Ethereum. Para mas maintindihan natin ito, isipin natin kung paano nagulat ang buong mundo sa bilis ng adoption ni ChatGPT. Ganito rin po ang inaasahang mangyayari sa stablecoins. At sa proseso, dadami ang gumagamit ng Ethereum. Dahil dito, ang Ethereum ay magkakaroon po ng mas maraming utility, mas malaking revenue at natural lang na tumaas din ang presyo ni Ethereum. Hindi nga nagtagal, si Bitmain, isa pong malaking kumpanya sa crypto industry, ay ginawang reserve asset ang Ether. Parang sinasabi nilang ang Ethereum ang magiging bagong digital gold para sa aming treasury. Paano naman nakakaapekto ang tokenization kay Ethereum? Hindi lang stablecoins ang umaasa kay Ethereum. Kasama rin siya sa tinatawag na RWA sector o Real World Asset Tokenization. Dito, mga tunay na asset gaya ng real estate, stocks, bonds at iba pa ay ini-encode
sa blockchain bilang digital tokens. Ayon po kay Ginoong Larry Fink, CEO ng BlackRock, ang tokenization market ay maaaring tumaas ng 4,000 times. Isipin mo na lang, kung ito ay mangyari, gaano kalaki ang role ni Ethereum bilang platform. Ngayon pa lang, si XRP at si Ethereum ay kinukonsidera bilang main investment plays sa sektor na ito. Lalo pang lumalawak ang use case ni Ethereum. Mula DeFi, NFTs, stablecoins, hanggang sa tokenized real-world assets. Kung ikaw ay isang Pinoy crypto enthusiast, magandang balita ito. Ibig sabihin, si Ethereum ay patuloy na pinapaboran ng mga malalaking institution gaya ng Bank of America, Bitmain at maging ng US Treasury. Sa madaling salita, lumalalim ang tiwala ng mga big-time investors kay Ethereum. Ito po ay nagbibigay ng long-term confidence sa asset na ito at hindi na siya basta-basta speculative token lamang. Para sa atin bilang mga Pinoy, maaring magandang pagkakataon ito para mag-research pa, mag-accumulate habang hindi pa sobrang mahal si Ethereum at maghanap ng stablecoin or RWA-related projects na nakabase kay Ethereum. Dahil kung tuluyang maging internet ng stablecoin si Ethereum, marami pang decentralized apps, protocols at projects ang lilitaw na nakadepende sa kanya. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay malaki po ang posibilidad na maging backbone si Ethereum ng bagong global financial system. Iba siya sa ibang altcoins, hindi lang siya sinusuportahan ng hype, kundi ng real-world utility at mass adoption. Ang pagtawag po ng Bank of America sa kanya bilang new stablecoin rail ay hindi lamang simboliko. Isa po itong konkretong sinyales na ang mga bangko na dati ay kontra sa crypto ay ngayon ay nakikiangkas na rin sa trend. Pero paalala rin, kahit promising po si Ethereum, laging mahalaga ang sariling research, risk management at saka tamang timing. Tandaan po natin na volatile pa rin ang market at walang kasiguraduhan ang anumang investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.